Good morning sa inyo mga kamamsi. Maghuhugas ako ngayon ng pagkainan namin. Saka nandito na pala yung nakakabit ng aming glass, window glass. Mamaya pa ako pupunta doon pag matapos ako dito maghugas. Si Daddy Marco tinawagan ko na pumunta muna dito kasi nasa gym kanina. Ngayon nandito na siya. Tapos maya aalis kami ni Daddy Marco, pupunta kami sa immigration mga kamamsi. May kami aasikasuhin lang. Kahapon, umalis kami. Nakuha namin yung kanyang NBI kasi na-hit si Daddy Marco mga kamamsi sa NBI. Siguro may siya, may kapangalan, ganun. Akala ko hindi siya na-hit ba? Akala ko matagal lang yung proseso kasi nga foreigner, ano ba yan? Foreigner. Yung pala na-hit siya mga kamamsi. Pero nakuha na namin kahapon. Matagal din mga kamamsi yung inantay namin. At katapos nito, punta na ako sa kabila. Punta tayo sa kabila. Tingnan natin kung ano yung ginagawa nila. Tinanggal na yung scaffolding. Oh, ayan na mga kamamsi yung itsura, oh. Nice. Ayan si Boss Daddy Marco. Boss? I'm the boss, yeah. I'm the architect. No, I'm the bank. Naka-enroll ka na, Jomar? Kakulop. Mga asa naman ito tayo ibaw? This week, yeah? Yan. Okay. Ano naman naman po rin. Pagbayad naman ng kuwan, remaining na marami. Akad ko pa kami, Pero iibukan namin na yung Ayun, dito na. Madala mo lang siya. So dito lang muna yung lalagyan nila ng gas. Sa taas, nakasasusunod ng araw. Ito na yung gas, sliding window. Ayan. May isip ka niya kuya? Okay. Niya ba? Bakit mo lang dahil kaya iba kong pinas kong konditin po. Okay. Pero pag niya po. Pagputang. Can we check still Very stable, very strong. No, I will ask him to replace also when our room, the sleeping room is done. After it is done, I will also ask him what is the cost to replace upstairs the windows. This is very good, huh? Very good. Dia pag minum mo butang dermis. Tapos pupulot ng tayo na tao. Maramang sumulong ka. Absent ka. Absent. Ano na mapigwa mo? Timid mo niya makakuha. Pero yan ang mga maniligaw. Yan ang tao sa lang. Awi, ubos tapos na. Igo naman. Tapos may na po kami tumigahin. Hindi pa. Bago mag-dermis, sabay na ba? Oo. Sana malagyan na rin. Oo. Okay. Hello
ko ulit sa inyo mga kamamshi. Na-stress si Mami Irene at saka si Daddy Marco. Galing kami sa immigration. Dahil kasi Daddy Marco mag-apply siya ng alien card. Basta nakalimutan ko mga kamamshi. Actually, pangalawang beses na namin sa immigration. Nung una, yung mga requirements hindi namin dala lahat kasi hindi naman namin alam mga kamamshi. Kumbaga pa lang yun, tanong kung ano yung mga kailangan pa naming dadalhin, kukunin, ganyan. So ang pinagawa sa amin yung MBI nga ni Daddy Marco, kailangan na kailangan, yun nga, nahit siya. Tapos yung live birth ko naman, pinakuha ako sa civil registrar ng copy kasi hindi klaro nga yung live birth ko. Hindi siya mabasa. Pero nung college ako, nagpa-supplemental ako ng aking pangalan. So nilagay sa gilid yung pangalan ko. So nung pumunta ako ng civil registrar, sabi nila, ay ma'am, nandyan naman yung pangalan mo. Tapos medyo nababasa naman din yung apelyido, ganyan. Sabi ko, hindi nila ina-accept, kailangan daw yung yung klaro ba na papel. Hindi ko na alam kung anong tawag doon. Basta sa live birth mga kamamsi, yung yung white paper siya na i-attach sa live birth ko na galing PSA. So nakuha ko na. Kaya kami pumunta ngayon sa immigration. Ang problema naman, medyo nagkasagutan kami doon mga kamamsi kasi nainis ako eh. Kasi parang hindi pa nila ina-accept yung kinuha ko sa civil registrar. Sabi ko, hindi ko naman alam sir, kasi ang sabi nyo lang sa akin, mag-request ako ng nakalimutan ko na rin, form. Basta may tawag doon, pang live birth. Dahil wala daw doon yung first name ko sa papel. Sabi ko yung name ko nandito sa gilid, may supplemental na yan. Nag-supplemental ako, nagbayad ako, pinaprocess ko yan. Sabi sa immigration, hindi ma'am, hindi namin to accept, bumalik ka ulit sa civil registrar. Nahiblad ako bang kakamamsi kasi ano ang aanuhin ko, sasabihin ko sa civil registrar. Nung nagpunta nga ako sa civil registrar, sabi nila na bakit ka pa kukuha, nandito naman yung pangalan mo, nilagay namin sa gilid. So sabi ko okay lang kasi yun naman ang request ng sa immigration. Tapos sabi ko, ano ba yan, kukuha na naman ako ng magre-request na naman. Sabi ko dapat inano na lang, diniretso kung ano ba talaga yung gusto nila. Na-high blood ako mga kamamsi. Ang dami naming dala na papel, Diyos ko, maraming photocopy. Pati si Daddy Marco na na-stress na. Tapos sabi pa doon, napapagod na daw siya. Hindi naman kami late na pumunta. Hindi pa naman nila, closing time. Nagsagutan kami. Pero humingi ako ng sorry. Kasi lang ako, nainis na. Kasi nakakapagod din magkuha-kuha dito ng mga requirements. Natatawa ako kasi napunta na ako sa Switzerland mga kamamsi. Nagpakasal na kami doon, yung mga anak ko may mga live birth na. Hindi naman nila question yung live birth ko. Yung live birth ko na dala ko sa Switzerland, hindi yun klaro, pero hindi sila nag-question sa akin. Dito lang. Ako naman ay Pilipino. Dito pa ako nila questionin yung live birth ko. Pilipino naman ako. Sa Switzerland nga, hindi nila ako question yung live birth ko. Kaya doon lang ako na sabi ko, bakit ganun? Nandito kami sa merkado mga kamamsi. So mamaya na lang mga kamamsi kasi bibili ako ng itlog. Ay, aking chika. Na-stress talaga kami. So stressful daddy In Switzerland, when she arrived in Switzerland, all the Philippine papers were accepted. As soon there is a stamp and a signature, even though they could not read it. Here, to the immigration, we went 2 times
They all the times they say this is wrong, that is wrong. Instead of small letters, you need to write capital letters. 06 June is not acceptable. You have to write June, Jun. And last time he said if you have 3 kids, you need to have the second paper. I put all the 3 kids on the second paper. Now he said you need to put the 2 names on the first page and the last kid on the second page. All the things. I do not understand that. We brought over 100 papers, documents, photocopies, and we worked many hours for that. But say 2 times now, it's not enough. It's not enough. It's not enough. It's not enough. If I would be alone, I think I would cry. I would cry to this. Sorry, that what are we doing? He told me last time that if I have 3 kids, I need to put the names on the second page. He told me that. It's okay now, Daddy. Tomorrow we will finish that. So, na-stress pa rin talaga si Daddy Marco. Ako rin mga kamamshi. Tapos na ako mamalingki, kaya continue tayo ngayon sa chika. Ang binili ko lang carrots, patatas, itlog. Hindi ako move on. Nagsorry naman ako doon sa immigration officer mga kamamsi. Nagsorry ako na sabi ko sorry lang sir kasi nga napapagod na rin ako, yung asawa ko napapagod na rin. Ang dami-daming mga hinihingi nyo na papel. Ginawa namin yung mga request nyo. Pero parang kulang pa rin. May mga iaan pa kayo na hindi namin alam na kung ano pa ba ang kulang. Yung sa live birth ko, okay naman na kasi doon sa civil registrar, sabi din nila, okay naman ito na yung name mo sa gilid kahit hindi ka na kumuha ng isang record, ganun. Kaya doon ako na high blood kasi ano pang gagawin ko doon sa civil registrar. Itrabaho nila yun, alam nila yun. Nandun na yung pangalan ko. Nasa taas yung pangalan ko, hindi niya makita sa baba. Tapos sabi niya, kuha ka ulit ma'am, ganyan. Ako para akong nanlumo ba na, kukuha na naman. Ang kinaiinisan si Daddy Marco, kailang naman sa kanya mga kamamsi yung mga requirements. Normal lang yun talaga. Ang ayaw lang ni Daddy Marco, ang dami daw mga hinihingi na yung iba parang hindi naman mga importante, mga photocopy, ang dami-dami. Sa Switzerland kasi, hindi ganyan. Hindi sila ganyan na maraming mga papel, mga chiche-buritche. Tapos sabi pa nung sa immigration officer, kasi humingi ako ng paumanhin, sorry ako. Tapos sabi ko sa kanya na sir, kasi sa naman sa Switzerland, ganyan, hindi naman sila masyadong palahingi ng mga maraming papel. Ang kailangan lang nila yung mga importante. Kagaya ng live birth ko, hindi naman nila binusisi yun. Sabi ng immigration officer, kaya nga ma'am, alam namin yan dahil hindi lang kayo ang nagrereklamo, marami ang nagrereklamo din, marami kaming nakakasagutan dito, kaya lang wala kaming magagawa na ganyan. Sabi ko, kaya nga sir, diba sa inyo rin marami kayong mas trabahuin kasi maraming mga papel na hindi naman na kailangan na, sabi ko. Siguro kailangan ninyong baguhin. Tapos sabi niya mas magiging mahigpit pa yung immigration kasi nga sino ba yun na yung mayor ba? Alice ba yun? Gubo. Yung mayor na ngayon,
official, yung Chinese. Sabi niya, mas magiging mahigpit para ma'am yung immigration dahil dyan. Ako naman, wala akong sinabi mga kamamsi ha, pero sa isip ko sabi ko, na anuhan na nga kayo ni Alice Guo dahil ang dami na ngang papel na hinihingi nyo, na lusutan na nga kayo, tapos ngayon aanuhin nyo pa, dadagdagan pa. Nalusutan na nga sila, di ba mga kamamsi, kahit marami na silang mga hinihingi na mga papel. Kailangan may baguhin talaga sila mga kamamsi sa immigration, sa totoo lang. Naawa lang ako kay Daddy Marco kasi nga naman din siya nag-effort mga kamamsi sa mga hinihingi nila na requirements. Nakaka-stress talaga. Humingi ako ng paumanhin doon talaga sa tao dahil nadala lang talaga ako mga kamamsi, dahil hindi rin biro yung pagkukuha ng mga requirements. Ang daming hinihingi nila pero nalulusutan pa rin sila ng mga kagaya niyan kay Alice Guo, di ba? May mali talaga. Ako Pilipino ako. Aanuhin pa nila yung live birth ko. Napunta na ako sa Switzerland, ganyan. Nagkaanak lang ako ng 3, yung mga anak ko may mga live birth na. My wife is a Filipino lady. I love her very much, but you know what? In the immigration office, they did not accept her Filipino papers. How stupid this process can be. I got my requests, but they did not accept her Philippine papers. Imagine. Sabi ko doon, we brought more than 100 documents, and it still is not enough. We follow their instructions to go to civil registrar to apply for these copies, but still not enough. Sabi ko kay Daddy Marco na huwag na maingay doon, sabi ko. Hindi naman si Daddy Marco doon. Yun lang kasi yung live birth ko question nila. Sabi ko, sir, ano pang kulang, ano pang gagawin ko? Nandyan na, klaro na yung papel na pinare-request nyo sa akin. Sinunod ko naman, kinuha ko na, nandyan na. May pangalan naman ako dyan. Stress talaga. Bukas babalik kami mga kamamsi sa immigration para magbayad dahil uulitin ni Daddy Marco yung isang papel. Yung pinapaulit kay Daddy Marco mga kamamsi, para sa akin hindi siya big deal ba? Kung baga pwede mo na lang i-accept yun nandun na may mga pangalan, i-accept na. Sa Switzerland ganyan. Kung hindi naman malaking problema, ina-accept nila. In Switzerland, I had to renew every year her ID. Yes. That took me maybe 5 to 10 minutes, okay? And the last ID she had was good for 5 years. That took me 10 minutes. Yes. 10 minutes. 10 minutes. Didn't ask me now who is she? Where she is? Before I came here to Philippines, I
I renewed all the Swiss passports of my kids and from me another 10 years, so that the next 10 years we don't have any kind of problems. How long did it take me? Maybe 15 minutes. Yes. Ganon mga kamamsi. And here to this immigration office, I was 3 times now we checked it. 3 times. Tomorrow we go time number 4. Doon sa kanila din, mag-build up ka, kahit ano lang, numbers, yung month, pwede. Hindi naman sila maano mga kamamsi. Hindi sila, maano ba? Maarte, basta na ilagay mo dyan yung araw, accept nila yan. And the officer said at 3 o'clock, I'm tired, I don't want to fight with you. And I said, sir, can I only ask one question? I'm tired, I don't want to fight with you. At 3 o'clock in the afternoon. And the office hours are to 5. How can you do a process like that if you're not allowed to ask questions? So ayan lang mga kamamsi. Pasensya, meron kaming na-share na nakaka-stress na pangyayari. Hindi ko alam kung tama yung ginawa ko ba na pagsagot. Hindi naman yun sagot mga kamamsi, kung baga nilabas ko lang yung opinion ko na ganito sir. Kasi nag-expect ako na okay na yung mga requirements kasi ginawa ko naman yung request nila. Yun naman ang sabi din sa civil registrar na ito yung hinihingi nila, ganyan. Doon ako na high blood. So sana sa sa immigration, alam ko mga kamamsi na ganito ang proseso dito sa atin, pero sana naman medyo baguhin nila kasi hindi siya madali. Okay lang yung nagagastos namin, pero sa mga kababayan natin na walang masyadong kakayanan ba sa paggastos ng mga documents, pag photocopy pa lang mga kamamsi, magastos na yan, diba? Yung mga ganun ba, sana ibahin nila kasi yung iba mga requirements pa lang nahihirapan na kasi magastos. Yun lang naman ang ano ko ba? Ano ba yun? Pinupoint ko din. Malapit na kami sa bahay. Kanina sa immigration, basta iba yung pakiramdam ko doon. Nangiinit ako mga kamamsi dahil iba yung mga doon tao. Sabi ko, nakapagsabi pa ako na sabi ko, sir, hindi pa naman alas 5 ganyan. Diba sinisweldohan kayo ng gobyerno, dapat hindi magreklamo ba na pagod na, kasi hindi pa naman alas 5, hindi pa naman nila cut off, pasok pa naman kami sa oras. Sabi niya pagod na daw ako simula kaninang umaga. Wala, intindihan ko yun mga kamamsi, pero trabaho nila yun eh. Hindi naman kami pumasok doon na pa-close na sila. So ayun lang mga kamamsi, na-share ko lang yung pangyayari sa immigration. Nakakaloka talaga. So i-update ko kayo about sa immigration bukas kung ano ang mangyayari. Thank you.